Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo babalik ulit mga babayan, no? Para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Ariel TV. Sabi nga po niya dito mga babayan na nakahanda ang kakampi. Nagpadala ng bomber at fighter jets ang Pilipinas at US sa West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin mga babayan at pag-uusapan, no? Pero syempre bago ang lahat, don't forget to subscribe sa channel ni Ariel TV. Nandiyan sa baba ang full video link. Click nyo lang po at subscribe. Supportahan natin ang kanyang mga video uploads. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, no? At syempre, don't forget to click subscribe button po dyan sa ibaba. At pakilike na rin po ang ating video para mas marami pong makapanood ng ating balita ngayon. At syempre, wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Ariel TV. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Amerika nagpadala ng B-2 bomber sa West Philippine Sea kasama ang fighter jets ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagpadala ang Estados Unidos ng B-2 bomber sa Pilipinas upang samahan ang ating FA-50 fighter jets na magpatrolya sa West Philippine Sea. Ang sabay na paglipad ng mga ito sa West Philippine Sea ay bahagi lamang ng maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito na ang pangatlong maritime cooperative activity na ginawa ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea, kung saan pagpapakita ito ng matatag na alyansa ng dalawang bansa. Matatandaan, noong unang bahagi ng maritime cooperative activity ay nagpadala din ng mga fighter jets ang Estados Unidos sa Pilipinas upang magpatrolya sa West Philippine Sea. Yes, as far as we can tell, sabi ng BIFAR talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fission before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. Are we going to file a case? Kasi sabi po ni Secretary Malaya, parang they are intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na batid niya na may ginagamit na cyanide ang mga mangingisda mula sa China at Vietnam sa kanilang pangingisda sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa presidente, kung mapatunayan na talagang gumagamit ng cyanide ang mga banyagang mangingisda, pursigido ang Pilipinas na magsampa ng kaso. Nakatanggap naman ang Philippine Air Force ng isa pang Lockheed C-130 Hercules cargo transport aircraft mula sa United States. Sa isang pahayag nitong Lunes, ika-19 ng Pebrero, sinabi ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Major Consuelo Castillo na lumapag ang sasakyang panghimpapawid sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga noong ika-16 ng Pebrero,
Ang bagong C-130H, na may tail number 5157, ay pangalawa sa dalawang C-130 aircraft na ibinigay ng US sa Pilipinas sa pamamagitan ng Excess Defense Articles program nito. Ang unang unit ay naihatid noong ika-29 ng Enero taon na 2021, at formal na inilipat sa Philippine Air Force noong Pebrero ng parehong taon. So nadagdagan na naman tayo ng panibagong C-130 mga kababayan. Ito mga C-130 na to, pwede itong gamitin sa mga relief goods operations, no? Pagka may mga sakuna, diba? Dadala ng mga relief goods, mga supplies. Yan, napakalaking tulong po niya, no? Para sa ating gobyerno. Tinanggal na ng Chinese Coast Guard ang inilagay na floating barriers sa Bajo de Masinloc. Ayon sa National Security Council, iniulat ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, na noong Huwebes ika-15 ng Pebrero, nakita sa satellite images ang inilagay ng CCG na floating barriers, ngunit naalis ito nang magbigay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng supply sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Diyan is noong umalis na yung ating BFAR vessels, no? Tinanggal na rin nila. Okay. So habang nandun yung ating BFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after ng pag-alis ng BFAR, tinanggal na rin nila, no? Siguro na. So ibig sabihin nito mga kababayan, no, na yung operation na yan ng BFAR dyan po sa Bajo de Masinloc alam po ng mga Chinese. No, so meron talagang nagtitik-tik sa China, no, ng operation. Diba, imagine ninyo, no, bago dumating, no, itong barko na to ng Pilipinas, itong BFAR, no, na siya magbibigay ng mga tulong sa mga maliit nating mangingisda dyan, no, sa Bajo de Masinloc, inilagay po nila yung floating barriers na yon. At the time na umalis na po, no, yung barko ng BFAR dyan po, no, sa Bajo de Masinloc, inalis nila yung floating barriers. So ibig sabihin, alam nila kung ano yung mangyayari, no? O ano yung gagawin ng BFAR dyan po sa Bajo de Masinloc. So may mga trader talaga, di ba? Natatakot na rin silang putulin. Oo, di ba naalala ko, natin. pinutol nyo yan dati. Gusto nating manawagan sa ating mga kababayan mangingisda. Tuloy-tuloy lang po kayong mangingisda dyan. No, that is part of our territory and the government is going to support you. In fact, partner, katatapos lang nung pag-rotate at pag-deploy natin ng BRP-3 sa Bagmanwa, yung malaki nating 97 or 96 meter na Coast Guard ship dyan sa Bajo de Masinloc. Tapos pumalit ngayon si BRP Dato Tamblot ng BFAR, ng Department of Agriculture. And then, katatapos rin yung ating deployments ng BRP Dato Sanday naman sa Rosol Reef. At dito naman sa Rosol Reef, noong first week of February, 16 commercial fishing vessels naman ang tinulungan ng ating pamahalaan through the provision of all types of supplies. So, hindi lang po sa Bajo de Masinloc tayo tumutulong sa mga mangingisda. Sa ibang lugar din tayo sa West Philippine Sea. Yes. We are increasing our rotational presence. So, sa atin po mga kababayang mangingisda, ang panawagan po ng National Task Force West Philippine Sea at ng National Security Council, patuloy lang po kayong mangingisda dyan. That is Philippine territory. And papalakasin po natin yung presensya ng ating pamahalaan through the Coast Guard, through the BFAR, and of course, yung regular patrols of the Philippine Navy para maipakita sa buong mundo, particular sa mga nanggugulo sa atin dyan, that that's Philippine territory and that the Philippine government has the back of our fishermen na nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Batay din sa satellite images na kanilang sinusubaybayan,
Inaabangan ng CCG ang mga barko ng Philippine Coast Guard na magtatangkang pumasok sa lagon sa Bajo de Masinloc. Yun na nga. Giit ng opisyal na ito ay isang iligal na aksyon sa panig ng Chinese Coast Guard dahil pangunahing apektado dito ay mga Pilipinong mangingisda. Sa kabila naman ng panibagong development na ito sa naturang karagatan, patuloy pa ring iniuulat ng mga Pilipinong mangingisda ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga dayuhan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang Alright, so yung mga babayan, no? Ano sa palagay ninyo, no? Bakit nalalaman nitong China, no? Yung mga operation na yan ng BIFAR, no? Diyan po sa Bajo de Masinloc, no? Yung operation ng BIFAR, ng PCG, di ba? Nalalaman nila eh. Alam nila, in advance, nakakapag-prepare sila eh, di ba? So ano sa palagay ninyo? I-comment down nyo dyan sa ibabangan yung mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Out.